Ito nga pala ang pwesto ng ating atay sa ating katawan. At ito ang mangyayari kapag tinamaan ka ng solidong suntok dito. Hindi ka makakahinga, mamimilipit ka sa sakit, at ang higit sa lahat ay maaari mo pang ikamatay. Kaya naman maraming boksingero ang nauuwi sa knockdown matapos tamaan ng solidong liver shot. Kaya naman sa video natin ngayon mga kaibigan, ating pag-uusapan ang scientificong pagpapaliwanag sa liver shot at sino-sino ang mga boksingerong nakaranas nito na na-knockdown at natalo laban ng Manny Pacquiao at Keith One-Time Thurman. Unang round pa lang ay napatawag agad ni Pacquiao si Thurman na iset up niya ang kanyang isa sa paboritong teknik na ilang taon na niyang ginagamit. Sumundot siya ng dalawang jab na naging dahilan upang hindi makita ni Thurman ang pag-atake ni Pacquiao. Natakpan ng jab ni Pacquiao ang mata ni Keith One-Time Thurman at mabilis na pinakawalan ang liver shot na nagpayanig sa katawan ni Thurman na sinundan pa ng kanan na sa sobrang lakas ay napatawag siya at napangiti na lang. At di lang yan, noong round 10 ay muli ring siyang tinamaan ng liver shot ni Pacquiao. Halatang kinapos ng hininga si Thurman dito. Naging mistulan siyang unggoy na mahihika at tinanggal niya pa ang kanyang mouthpiece upang makahinga ng ayos. Muntik-muntika na siya dito mga kaibigan. Paano pa kaya kung ang prime na Manny Pacquiao ang nakaharap niya? Di wala na, finish na. May sinabi pa siyang di rin daw uubra ang prime na Pacquiao sa kanya bago ang kanilang laban. Pero anyway, dako na tayo sa scientificong pagpapaliwanag sa liver shot. Ang atay ang pinakamalaking lamang loob ng isang tao at ito rin ang pinakamabigat. Tumitimbang ito ng halos 1,5 kilo. Ito ay 2.5% na bigat ng isang tao. Ito ang nagpoproseso ng mga nutrients sa ating katawan na kailangan natin. Nakakatulong din ito sa pagtunaw ng mga pagkain, detoxification ng mga kemikal at marami pang iba. Nasa bandang kanan sa ilalim ng diaphragm ang ating atay, kaya kadalasan kaliwang kamao ang madalas nakakatama dito sa boxing. Ngunit bakit nga ba napakasakit at maraming nananakaw kapag sila ay tinamaan ng liver shot? Ganito kasi yan mga kaibigan. Kailangan muna nating maunawaan kung paano ang ating nervous system ay nagpa-function sa ating katawan. Ang nervous system ang nagko-control, nagre-regulate at nagko-communicate ng lahat ng sistema sa ating katawan. Ito ang pinakasentro ng mental na aktibidad gaya ng emosyon, pag-aaral, pagmememorya at pagre-resolba ng mga palaisipan. Nahahati ang nervous system sa dalawang sangay. Ito ay ang central at ang peripheral nervous system. Nakapaloob sa central nervous system ang brain at ang spinal cord. Ang peripheral nervous system naman ay binubuo ng dalawang sangay. Ito ay ang autonomic at ang somatic. Somatic ang nagkokontrol ng ating mga muscle, samantalang ang autonomic naman ay ang mga parte ng katawan na kung saan na nagpa-function o kung tawagin ay involuntary movement, gaya ng pagtibok ng puso, paghinga at iba pa. Ang autonomic ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang sympathetic at ang parasympathetic. Dito na nakapaloob ang eksplanasyon sa liver shot. Ang sympathetic ay ang ating fight or flight response o stress response. Halimbawa, nagmamaneho ka tapos may biglang tumawid. O di kaya naman, habang naglalakad ka ay may asong humabol sa iyo. Ayun yung nagiging pakiramdam. Ayun yung fight or flight response na kung tawagin o stress response. Ang parasympathetic naman ay ang rest at digest. Nagiging active ito kapag nakaupo tayo at katatapos lamang kumain. Dito na nakapaloob ang vagus nerve na kung saan ito ang ugat na nagkokonekta sa ating nervous system sa ating atay. Konektado rin ito sa mga puso, baga, bituka, atay at marami pang iba. Punta naman tayo sa anatomy ng atay. Ang atay ay nakapwesto sa kanang bahagi ng tiyan, sa loob ng ating ribs. Ito ay napakaraming ugat na daluyan ng dugo. Kaya naman kapag na-injured ito ay talaga namang napakasakit dahil sa dami ng ugat na nakapalibot dito. Meron ding ugat sa palibot itong ating atay na nagko-communicate din sa ating nabanggit kanina na vagus nerve kapag ito ay nagalaw. Nakabalot sa ating ribcage ang ating atay, kaya kapag nasuntok tayo ng liver shot, ang ating ribs ay umuusod papunta sa ating atay at nagkakaroon ng impact at vibration dahil sa pagkaipit. Kaya naman, ang mga ugat na nakapalibot sa ating atay ay magre-react at mag-i-stretch at magsesend ng signal papuntang vagus nerve dahil sa shockwave na inabot nito dahil sa suntok. Ngayon kapag ang ating vagus nerve ay na-trigger, ang magiging epekto nito sa ating katawan ay bababa ang ating blood pressure at bababa rin ang heart rate, kaya ang tendency ay mahihirapan tayong huminga. Kaya kung mapapansin ninyo mga kaibigan, yung mga tinatamaan ng liver shot ay kinakapos ng hangin at napaparalisa. Mababang blood pressure at mababang heart rate, kaya ang tendency, kulang ang pumapasok na dugo sa ating utak. Kaya naman kung mapapansin nyo, yung mga tinatamaan ng liver shot ay namimilipot sa sakit at napaparalisa. Ngunit dahil nga sa matalino ang lumikha sa atin,
Naiiwasan ang pagkamatay sa mga ganitong sitwasyon. Ang katawan natin ay kusang nag-a-adjust at pinoprotektahan ng ating utak dahil hindi ito magpapunction ng maayos kung kulang ang dugong isinusupply dito. Kaya naman ang tendency ng katawan natin ay mapapahiga para ito ay mag-implant. Kung mapapansin ng mga kaibigan, halos lahat ng tinamaan ng liver shot ay napapahiga. Ito ay dahil kapag nakahiga ang isang tao ay madali nitong mapupunan ang nawalang dugo sa utak. Kaya yung katawan natin ay automatic kapag tinamaan ng liver shot ay napapahiga. Napakarami ng boksingero na biktima ng technique na ito. At ang paraan lamang para makasurvive dito ay ang palakasin ng inyong bodega. Gaya ng ginagawa ng ating pambansang kamao na nagte-training upang palakasin ng kanyang bodega. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging napakalakas ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan, ay may isang pagkakataon ang talaga namang sumubok at talaga namang humusga sa tibay at tatag ng ating nag-iisang 8th Division World Champion na di umano nga po ay siyang pinakamalakas, pinakamadiin at talaga namang pinakalasang hindi na mauulit na suntok na kanyang nalasap sa buong buhay niya sa boxing na tumama sa kanyang bahay bodega. Muntik nang lumaglag at humapay ang tuhod dahil sa sobrang lakas nga po na suntok na kanyang tinanggap sa isang lehitimong light heavyweight fighter. Napakalaking bagay talaga ng pagpalo-palo ng yantok at matinding training na ginawa ng ating pambansang kamao mga kaibigan. Dagdag pa rito ay napakalaki rin ng kanilang naging diferensya sa mismong laban. Dahil noong mga panahong iyon ay si Manny Pacman Pacquiao lang naman mga kaibigan ay tumitimbang lamang ng 147 pounds. At samantalang si Antonio Margarito naman ay tumataginting na 1,065 pounds. Na kung ating susumahin ay parang naging light heavyweight versus welterweight ang kanilang naging laban. Dahil nga po sa napakalaking diferensya ng kanilang mga timbang na kung ating isasalarawan ay parang ang nilabanan niya po ni Pacquiao ay ang higanting boksingerong ito. Dahil itong dambuhalang boksingero lang naman na ito mga kaibigan ay isang lehitimong light heavyweight fighter sa kasalukuyan. Paano pa kaya kung naging ganyang kalaki ang height ni Margarito? Kakayanin pa rin kaya ni Pacquiao makipagsabayan? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ikinuwento nga po mismo ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ang hirap na kanyang dinanas matapos ang kanilang naging laban ni Margarito. Sinabi nito na ito na daw ang una't huling laban niya sa junior heavyweight division na kumbaga sa restaurant napakain siya ng mamahaling hindi na mauulit. Dahil bagamat kitang-kita natin kung paano pinulbos ni Pacquiao si Margarito at pamagain ng inamang mukha nito na sa sobrang bugbog ay mahiyamo naging model na ng isang kahang sigarilyo, survivor kuno ng mga tumor. Sabi mismo ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao sa kanyang interview, nabibitawan at babakantihin niya agad nang walang preno ang belt na kanyang napanalunan. Mahalimuyak na araw ng Sabado, ika-13 ng Nobyembre taong 2013, tuluyan ng naikasa ang tinaguriang huling pagsubok, David versus Goliath at the most dangerous fight of Manny Pacman Pacquiao ng Pilipinas kontra sa higante ng mga Meksikano na si Antonio Margarito na tirador ng dinaing na balyena. Inakala nga po ng mga ibang lahi na nahihibang na daw si Manny Pacman Pacquiao sa kanyang pilit na pagpapataas ng timbang na ito mga kaibigan. Lalo na nang tinasahan niya ang tinaguriang buhawi ng mga Meksikano. Dahil di umano ay malabo pa daw sa sabaw ng dinuguan na manalo at masaktan ni Pacquiao ang higante mas mabigat at makunat pa sa makunat na si Antonio Margarito na may lahing caregiver na tikbalang at mangkukulam. Pagpapatiwakal daw ang ginagawa nito at siguradong ikapapahamak niya ito kung hindi niya ito ititigil. Ayon sa ilang ibang lahing boxing analyst kuno, dahil napakaliit nga daw po nitong si Pacquiao mga kaibigan upang lumaban sa isang junior heavyweight bout at paulit-ulit niya po nilang inuusisa na kung kakayanin ba talaga ng isang Manny Pacman Pacquiao na dalahin ng kanyang bilis at lakas ng suntok. May kartadang 71 panalo, 38 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw, at 3 talo lamang ang ating pambansang kamao mga kaibigan. Samantalang ang tinaguriang buhawi naman ay may 38 panalo, 27 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, at 4 na talo lamang mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa AT&T Stadium in Arlington, Texas, United States of America. Bago ang kanilang laban,
Puro ka-anima-animala na ang lumalabas sa buwangat gilagid na may singaw ni Margarito, mga kaibigan. Minura nito ng inam si Pacquiao sa harapan ng isang musmos at paslit na bata. Tinanong pa nito kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa ni Pacquiao, kahit na ito ay hindi pa gusto ang pag-iisip. At syempre dahil nga bata ay sinabi nito na si Margarito ang mananalo. At tila minanipula lamang ang pag-iisip nito upang sabihin na siya ang mananaig. Tinawanan naman ito ng kanyang kaibigang osong si Brandon Bambam Rios, mga kaibigan, na talaga namang nakakabuisit at sinabing butas daw ng wet poo si Boss Manny Pacquiao ng paulit-ulit. Kaya naman, sa galit ng ating pambansang kamao ay tinodo nito ang kanyang pagtitraining. Ginawa nitong motibasyon ang pangmamaliit na mga tao sa kanya at ang mga pambabastos na sinambit ng magkaibigang osong si Brandon Rios at si Antonio Margarito. Halatang halata rin nagliliyab si Manny Pacquiao sa determinasyon. Round 2 at 3. Naging mainit ang mga round na ito para kay Manny Pacquiao, mga kaibigan, dahil ginawa Round 6, grabe talaga ang footwork at side-to-side movement ni Manny Pacquiao, mga kaibigan. Hirap na hirap si Margaritong makatama, Subalit, sa huling minuto nga po, Round 8, pinaaalalahanan na naman ni Bubog si Manny, mga kaibigan, at sinabing laro-laruin lang ang laban at huwag makikipagsabayan kay Margarito at huwag magpapakorner. Ngunit tila sinasaway ito ni Boss Manny, mga kaibigan, at talaga namang nagpapakorner at nakikipagsabayan sa kapwang Mexican. Round 9. Nakinig na si Manny kay Buboy, mga kaibigan. Side to side at circular movement na ang ginagawa nito. Kaya naman,
mas lalo nang bumukol ang tumor sa pisngi ni Margarito. Napapaisip na rin ang ilang mga manonood, mga kaibigan, dahil mukhang dapat na daw ipatigil ang laban dahil delikado na nga po ang sitwasyon ng mata ni Margarito eh. Round 11, dito na magtataka at mapapatingin si Manny kay Lawrence Cole, mga kaibigan, na siyang referee sa laban, na tila nangungusap ang kanyang mga mata na tingnan muna si Margarito dahil naaawa na ito para sa kalagayan nito. Alam nyo, mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamabuting katangian ni Pacquiao na talaga namang hinangaan ng buong mundo, ang pagiging mabuting tao. Round 12, kahit duguan, basag-basa noong mapinsalaan, hanggang